Ito ang gagawin kong bonsai. Coconut bonsai. Gagawa tayo nito. Galing pa ito ng Romblon. Susubukan ko lang kung marunong ba talaga ako gumawa ng bonsai o kaya ko pang gumawa ng coconut bonsai. Kaya salamat sa nagpadala. Ito na nga at susubukan nating balatan. So, ganito ko siya binalatan. Sinubukan ko siyang itakin. Nakikita nyo may pinaglag-anuhan ng itak pero hindi ko kinaya. Sobrang tigas ng balat. Pero yun, ganyan na ginawa ko at ito na nga, mas komportable ako at mas kaya ko siyang balatan nang hindi na kailangan putulan ng puwetan. So, nasa base sa mga nakikita ko, ang iba ay pinuputol. Kaya ang sabi nila, sobrang tigas. Kapag hindi matalim ang itak mo, mahihirapan ka at pwede pa itong tumalon sa kamay mo. Ito na nga lang ginawa ko. Ginamitan ko na lang ng kutsilyo at nakita nyo naman sa unang tanggal pala ng balat ay maganda na, tuloy-tuloy na. So, ganun lang kasimple magbalat ng nyug. Dahil laki akong probinsya, so kayang-kaya ko gawin ang isang bagay na alam kong kailangan ko matutunan. Dahil hindi kailangan natin magdepende sa mga taong nakapaligid sa atin o kailangan talaga natin na matutunan ang mga ito. O diba, paulit-ulit na lang ako. Ganyan ko lang siya ginawa hanggang sa matapos yan. O diba, may itak siya na pinagdaanan pero hindi ko na tinuloy kasi natakot ako dahil yung itak mukha siyang mapurol dahil hindi kinakaya yung balat ng niyog. So, hindi talaga pwede kasi nakakatakot dahil pwede tayong masugatan or pwedeng tumalon yung itak sa kamay natin. So, sobrang ingat ko magtanggal ng balat kasi baka masira natin yung ugat ng ating gagawing coconut bonsai. Tayo kasi gaya-gaya kung ano nakikita natin sa iba, so ginagaya. Ito na nga at malapit ko na siyang matapos na balatan. So, dyan pa lang ay nag-iingat na ako dahil baka masira natin or maputol natin yung ugat. O diba, mukha lang siyang mahirap tanggalin pero mas mapabilis ka kapag ganyan ang ginagawa mo. Unti-unti lang at huwag biglain. Parang mga bagay lang yan sa buhay na pangarap mo. Dapat hintayin mong ang kalooban ng Lord kaysa kalooban mo. Minsan sa buhay natin, palagi tayong nagmamadali upang ang gusto natin sa buhay ay marating na natin. Like, gusto natin yumaman. Agad-agad ba pwede tayong yumaman? Hindi. Para lang yan, nagbabalat ka ng isang niyog na unti-unti mong tatanggalin, unti-unti mong babalatan hanggang sa maging successful ka. O di ba? Ayan na nga, nakita na nga natin ang ugat na lumitaw. So sobrang ingat ko at dobleng ingat talaga kasi napakaselan ng niyang nyug na ito at sayang naman yung effort natin kung mapuputol lang yung ugat. Ayan na nga, nakikita nyo na ba, napakarami na siyang ugat. So sa pagkakataon na yan, syempre kailangan natin mag-ingat, di ba? Kagaya nga din sa buhay natin, mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin sa kapwa natin na huwag natin silang masaktan. Dahil once na nasaktan natin ang kapwa natin, yun ay tatanim sa kanyang puso at na habang buhay niyang dadamdamin. Although, nandun ang pagpapatawad, pero yung lamat na ginawa mo sa kanya, na sa pag sinaktan mo ang kanyang damdamin, hindi mo na yun maaalis. Kagaya nga ng isang preaching na narinig ko, ang pagpapatawad, nandyan lang, mabilis magpatawad. Pero yung iniwan mong sakit ay nananatiling nandyan. So, ganun din ang pagbabalat ng nyug. At gusto nating magkaroon tayo ng successful na gagawin sa buhay, mag-ingat tayo sa pananalita natin, mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin, at huwag nating hayaan na makasakit tayo ng damdamin ng iba. Ayan na nga, konti na lang at matanggal ko na lahat. So, ganun lang pala kasimple at ganun lang kadali magbalat ng nyug. So, dahil ginawa ko na yan nung kasalukuyan ako'y nasa probinsya pa. So, yan nga ang ginawa ko at
iningatan ko para huwag masira or ma-damage natin yung ugat. Ayan na, naging successful naman yung pagtanggal natin ng balat. O diba, mukhang sobrang hirap na hirap ako pagtanggal ng balat yan. Kasi doble ingat talaga tayo. So, purong doble ingat, laging doble ingat na lang. Kagaya nga ng sinabi ko dun sa una, first time kong gumawa ng coconut bonsai. So, makikiuso na lang tayo dahil gusto ko rin na maranasan o matutunan yung paggawa ng bonsai. So, ayan na, ang mga natitirang balat ay unti-unti ko nang tinanggal. Siyempre, nandoon yung ating pagsisinop. Kasi ayaw natin mabali yung pinakatubo ng nyug kasi yan ang magiging dahon niya. Sayang naman yung ating pinagpaguran. So, ayan na nga, at talagang nakikita nyo mukha akong hirap na hirap, pero ang totoo, madali lang naman dahil parang isang bagay lang yan na ang isang tao ay kailangan mong ingatan ang kanyang damdamin upang wag siyang masaktan. Mahirap kasi masaktan ang isang damdamin ng isang tao. Ito ay magiging lamat na bilang magkakaibigan nyo. Nandun na yung hindi ka na kayang pagkatiwalaan. So, ganun din yan sa buhay natin. Ang pagbabalat ng coconut na gagawin natin bonsai ay dapat nating ingatan. So, ayan na nga, nakikita nyo na napakarami nga talaga niyang ugat na. Ito ay unang gagawin ko pa lang. So, talagang hindi ko alam kung ano ang kalalabasan nitong aking ginawa. Paghawak ng kutsilyo kasi pwede tayong masugatan. So, ang sugat ay mahirap masugatan kaya sobrang ingat at doble ingat. Pakikinisin natin diba? Yan. Puro doble ingat na lang hanggang sa ito ay gumanda. Titingnan natin kung ano yung kalalabasan.
Ayan na nga at nabalatan ko na at syempre nakita na natin yung buong ugat. Tinanggal ko muna dyan yung mga maliliit na ugat. Nilinis ko muna dyan para makita natin kung ito ba ay effective ang ating gagawing bonsai. Ayan na nga at napakinis na natin ang ating magiging coconut bonsai. At eto na nga at meron na siyang konting dahon, lumitaw na din ang kanyang pinakapuno. O ayan, 'di ba? Napakinis natin gamit ang cutter. So sa ating paggamit ng cutter, dapat ingat din tayo kasi medyo matalim ito at syempre first time ko rin gagawin. So doble ingat lang talaga tayo. Sa paggamit ng cutter, doble ingat tayo. Kagaya nga doon sa sinabi na sa Santiago 3 verse 5, gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang nagmamalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. So ganyan din ang tao kapag nasugatan mo, yan ay nanggagaling sa masamang salita. So, ingat din tayo sa paggamit ng mga salita na wag natin masaktan ang ating kapwa. Ayan na nga, sinisikap ko na ayusin or maging maayos ang gagawin kong coconut bonsai. So, bago ko ito ginawa, syempre, nagkaroon muna ako ng idea sa mga gumagawa ng coconut bonsai. So, doble ingat din ako sa pagtalop or sa pagtanggal ng mga lumang balat kasi magiging sensitive daw yan ang ating gagawin nating coconut bonsai. Ayan na nga, tinanggal ko na rin ang medyo may sira ng balat. Dapat ingatan din natin, pati kamay natin, ingat din talaga tayo.
bonsai pot. So, nabili ko lang ito sa palengke. Actually, hulmahan talaga ito ng bibingka. So, dahil wala akong gawang bibingka, so ang ginawa ko ay gagawin ko na lang paso. At ito ang mix na soil na ginawa ko din. At syempre, nilagyan ko rin siya ng coco peat. O, ayan na nga, yung natanggal natin na balat ng nyog. So, pwede natin ipang ilalim yan sa pot para hindi daw masyadong para maging maganda ang tubo ng ating coconut bonsai. So, hinimay-himay ko na lang siya saglit. At para sa ating paglalagay mamaya, ito ay hindi hindi siya mag-aangat, kundi papantay-pantayin lang natin. Ayan na nga't nilagyan ko na rin siya ng mixol. So, tinakpan ko yung balat ng nyog na pinagtanggalan natin doon sa ginawa nating coconut bonsai. So, maayos natin siyang nilagay at medyo siniksik. At ito naman ang ilalagay natin mamaya kapag nailagay na natin ang coconut bonsai na ating binalatan. So, hinilagyan ko muna siya ng eggshell. Susubukan ko rin kung maganda ba ang kanya magiging tubo. So, ito na nga ang gagawin ko at ito ang paglalagyan natin ng bonsai. So, pinutol ko lang or binutasan ko lang yung lalagyanan ng ice cream. O, diba? Eksaktong-eksakto talaga dun sa ginawa kong pot. Pero mukha lang siyang eksakto pero may space pa dyan sa gilid. So, dahil lang sa camera, kaya nagiging eksakto. So, malalaman natin yan kung ang kalalabasan ng ating magiging coconut bonsai. Ayan na nga't nilagay ko na rin ang coconut. At ayan, unti-unti nating nilagyan ng lupa. And then, syempre, isisiksik natin ng konti para hindi siya mauga. At magiging maganda rin ang kanyang tubo. So, sinisiksik ko lang siya ng hindi katamtamang siksik lang. Yung parang hindi siya magalaw yung ating coconut bonsai. Ang ganda lang tingnan nung pagkakagawa ko ng kanyang magiging pot. So, intayin na natin kung magiging maganda ba ang kalalabasan ng ating magiging coconut bonsai. Pagkatapos nga natin lagyan ng lupa, so didiligan naman natin pa konti-konti para hindi umapaw yung ating lupa sa ginawa nating bonsai. Ayan na nga, diniligan ko na ng maayos. So nakikita nyo ba, makinis na ang ating nyog
O, 'di ba? Nakakatuwa naman. Ang tanong na lang dito ay magiging successful ba ang gagawin nating coconut bonsai? Abangan! Ito na nga ang ating coconut bonsai. Sana na maging successful ito, no? So, kapag ito ay naging successful, aabangan nyo ang aking susunod na gagawin. So, maghahanap pa tayo ng ibang pwedeng gawing bonsai. Hindi lang siguro coconut ang ating gagawin. So, maghahanap pa tayo ng ibang pwede like halaman or kung ano pa ang pwede nating gagawin. Ito ang aking coconut bonsai. God bless everyone!